DepEd Cebu Province TV-based instructions program, Sugbo Teleklase. Sa Sugbo, bata ang sentro sa panlungsyo. Dasig Sugbo. Mga layunin. Natutukoy ang magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala ng sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati. Nakabubuo ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. Naipamamalas ang pagiging magalang sa kapwa gamit ang magagalang na pananalita. Magandang buhay, mga pinagpalang bulilit! Kumusta mga bata? Naway nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. Ako si Teacher Jello, taos-pusong nag-aanyaya sa inyo na patuloy na sumubaybay sa ating klase sa asignaturang Pilipino sa unang baitang. Alam kong nababagot na kayo sa bahay at gusto na ninyong lumabas at pumasok na sa paaralan, di ba? Huwag mag-alala dahil dadalhin ko mismo ang ating klase sa inyong mga tahanan. Halika! Pupunta tayo sa malayong lugar gamit ang ating imahinasyon. Saan ninyo gusto? Alam ko, doon sa tindahan ng mga laruan. Pero bago tayo makarating doon, sige, sakay na tayo sa isang cable car. Wow! Ang daming laruan! Ang gaganda! Simulan niyo na ang maghanap ng gusto niyong laruan. Magandang araw po. Magkano po ba ang laruan robot na ito? Mura lang yan. Abot kaya lang ng iyong bulsa. Ah, ganoon ba? Salamat naman at mura lang pala. Pwede po bang pakiabot ng isa? Oo naman. Ako rin po, ate. Gusto ko yung manika. Mura lang din po ba? Pasensya na po sa kakakulit, ate. Kasi baka kukulangin yung perang dala ko. Walang problema yon, nene. Walang anuman. Tapos na ba kayong mamili? Halina kayo! Bumalik na tayo sa ating klase. Noong nasa mundo tayo ng mga laruan, natandaan pa ba ninyo kung paano ninyo kinausap ang tindera? Tama! Gumamit kayo ng magagalang na pananalita. Maaari bang isa-isahin ninyo ang mga iyon? Tumpak! Maraming salamat po! Pakiabot po at pasensya na po. Ano ang pakiramdam mo sa tuwing gumagamit ka ng mga salitang magagalang? Siyempre naman, ang gaan ng pakiramdam. Nagpapakita lang na mabait kayong bata. Alam niyo ba kung bakit kailangan nating gamitin ang magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon? Ang mga nabanggit na salita sa unahan ay tinatawag na magagalang na pananalita. Narito ang paggamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon. Una, pagbati. Magandang araw po. Magandang araw din po. Kumusta kayo? Masaya akong makita ka. Ako rin. Sobrang masaya. Ikalawa, paghingi ng paumanhin. Pasensya po. Sa nangyari kahapon, hindi ko sinasadya. Wala lang yun. May nakaharang kasi sa daan. Natapon tuloy ang tubig mo. Wala yun. Tara, papasok na tayo. Ikatlo, paghingi ng pahintulot at pakiusap.
Maaari po ba akong lumabas? Siyempre, bakit hindi? Teka, pakiabot po ng aking libro. Oh, ito na po ang libro mo. Ika-4, pagpapahayag ng sariling karanasan. Masaya po ako sa tuwing nakatutulong sa aking kapwa. Ako rin po. May isang lolang nahihirapan sa pagtawid sa daan. Tinulungan ko siya at masaya ako. At ang panghuli, ang pagpapakilala sa sarili. Ako po si Ana Manlastas, 6 na taong gulang at nasa unang baitang na. Ako naman po, si Benji Diaz, kamag-aral ng kapatid mo. Kinagagalak ko pong makilala ka. Ako rin ay nagagalak sa ating pagkakakilala. Ngayon, piliin natin ang pahayag na angkop sa hinihingi ng sitwasyon. Bibigyan ko kayo ng tig-5 segundo bawat bilang. Una, isang umaga, nakasalubong mo ang iyong guro na si Binibining Reyes sa pagpasok mo sa paaralan. Ano ang iyong sasabihin? A. Ang ganda mo, Binibining Reyes. B. Hoy! Magandang araw, Binibining Reyes. C. Magandang araw po, Binibining Reyes. Kung letrang C ang inyong sagot, magaling! Magandang araw po, Binibining Reyes. Ikalawa, pumasok ka bilang bagong kasambahay. Paano mo ipakikilala ang iyong sarili sa bagong mong amo? A. Ako si Maria. Ikaw, sino ka? B. Ikaw ba ang bago kong amo? O C. Ako po si Maria, ang bago ninyong kasambahay. Kung letrang C ang inyong sagot, tama ka! Ako po si Maria, ang bago ninyong kasambahay. Ikatlo, sa hindi sinasadya, natapunan mo ng tubig ang iyong kaklase. Ano ang iyong sasabihin? A. Nakaharang ka kasi sa dinadaanan ko. B. Paumanhin po, hindi ko po sinasadya. O C. Hindi ka kasi tumitingin sa dinadaanan mo. Tama ka! Kung ang sagot mo ay letrang B. Paumanhin po, hindi ko po sinasadya. Ika-4, may nakasalubong kang isang matandang lalaki na maraming dala. Gusto mo siyang tulungan. Paano mo ito sasabihin? A. Lolo, humingi ka ng tulong sa iba. B. Lolo, mabigat ba ang iyong dala? O C. Lolo, tulungan ko po kayo sa iyong dinadala. Kung ang inyong sagot ay letrang C, mahusay. Lolo, tulungan ko po kayo sa iyong dinadala. Panghuling sitwasyon. Kumakain kayo ng iyong buong pamilya at may gusto kang kukunin. Ngunit hindi mo ito maabot. Ano ang iyong sasabihin? A. Iabot mo nga. B. Akin na nga yan. O C. Pakiabot po ng ulam. Magaling! Kung ang sagot mo ay letrang C. Pakiabot po ng ulam. Alam kong naintindihan na ninyo ang aralin natin ngayon. Pansinin ang sitwasyong ipapakita ko sa inyo. Sige nga, buuin ang sitwasyong gamit ang magagalang na pananalita.
Ang sagot ay, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Patawad po. Walang anuman. Napakahusay. Nagpapatunay lamang na magagalang kayong mga anak. Sana hindi ninyo makalimutan ang paggamit ng po at opo sa mga angkop na sitwasyon. Kapag nagamit natin ng wasto ang magagalang na salita, ito ay magiging daan sa mabuting pakikipagkapwa. Maaari itong simulan sa inyong tahanan, paaralan, at komunidad. At bago tayo magtatapos, sabayan niyo ako sa pagkanta. Mga bata katulad niyo, sana'y makinig kayo dito sa sasabihin ko, dahil mahalaga ito ang paggamit ng magalang na pananalita ay dapat simulan habang kayo'y mga bata pa. Mga bata katulad niyo, sana ay makinig kayo dito sa sasabihin ko, dahil mahalaga ito ang paggamit ng magalang na pananalita ay dapat simulan habang kayo'y mga bata pa. At muli, ako si Teacher Jello. Paalam! DepEd Cebu Province TV-based instructions program, Sumpo Teleklase. Sa Sumpo, bata ang sentro sa panunusyo. Dasig Sumbo.